Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Noong hapon ng February 3, 2016, napansin ng mga residente ng isang apartment sa Zoliborz District ng Warsaw, Poland. Ang usok na lumalabas mula sa isa sa mga apartment sa unang palapag. Hindi gaanong makapal ang usok, pero sapat na para lumikas ang mga tao sa gusali at tumawag ng bumbero. Bago dumating ang mga bumbero, napansin ng nag-report ng sunog ang mga bakas ng dugo sa hagdan patungo sa unit kung saan nagmumula ang apoy. Dahil nakasara ang pinto at walang tao, ginamit ng mga bumbero ang hagdan upang pumasok sa bintana. Sa loob, nakita nila ang isang malaking plastic bag na nasusunog sa gitna ng silid. Nang patayin ang apoy at usisain ang bag, tumambad sa kanila ang pira-pirasong katawan ng hindi pa matukoy na biktima. Agad silang tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nila ang isang backpack na may goggles panglangoy, sombrero, tuwalya, at pink na tsinelas na may bahid ng dugo at tumambad sa kanila ang putol na ulo ng isang babaeng may mahabang buhok. Matapos masusing suriin ang apartment, walang nakitang bakas ng dugo o palatandaan ng panlalaban ng biktima, kaya't napag-isipang sa ibang lugar naganap ang krimen. Isang tenant ang dumating sa apartment at nagulat sa presensya ng mga bumbero at pulis. Nang malaman ang tungkol sa katawan, agad niyang naisip na posibleng ang may kagagawan ay ang kanyang 26 years old na flatmate na si Kajetan Karol Poznański. Si Kajetan ay ipinanganak noong October 6, 1989 sa isang prestihiyosong distrito sa Poznan. Galing siya sa isang respetadong pamilya, ang kanyang ama ay isang arkitek, ang kanyang ina ay isang criminal prosecutor na na-promote noong 2015 at ang kanyang lolo ay dating mamamahayag sa istasyon ng gobyerno. Lumaki si Kajetan sa yaman at nag-aral sa mga prestihiyosong paaralan, kung saan natuto siya ng maraming wika kabilang ang Ingles, Latin, Spanish, at German. Inilarawan siya ng mga nakakakilala bilang tahimik, matalino, at mahiyain. Aktibo siya sa pagsusulat ng mga tula, pagguhit at pamumuno sa isang school club. Sa simula, maganda ang opinyon ng mga tao sa kanya. Ngunit, sa huling bahagi ng kanyang pag-aaral, unti-unting naging mas tahimik si Kajetan at pinutol ang ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Nagsimula siyang mamuhay mag-isa at sinubukang limitahan ang paggamit ng cellphone upang mag-focus sa kanyang bagong interest, ang pagkahumaling sa karakter na si Hannibal Lecter mula sa isang sikat na pelikula. Naging intern siya sa ilang pahayagan, ngunit hindi nagtagal sa mga trabaho. Sa huling pahayagan na pinasukan, hindi siya nagustuhan dahil sa mga artikulong isinulat niya tungkol sa kanibalismo. Nang hindi na ilathala ang kanyang mga gawa, iniwan niya ang pahayagan at nagsimulang magsulat sa isang blog tungkol sa kanibalismo at iba pang interes. Nagtatrabaho si Kajetan sa isang library simula September 2015 at dinugol ang kanyang libreng oras sa pagsusulat ng tula at pag-aaral tungkol kay Hannibal Lecter hanggang sa panahon ng krimen. Sa kabila ng mga kakaibang interest, itinuturing pa rin siyang matalino at inimbitahan siya sa mga panayam tungkol sa relihiyon at iba pang paksa. Ayon sa kanyang kasama sa apartment, si Kajetan ay unang inilarawan bilang palakaibigan at mahilig magbasa ng aklat. Ngunit bigla siyang naging tahimik, bihirang lumabas ng apartment, at umiiwas sa kanya at sa iba. Kapag lumalabas, tumatanggi siyang makipag-usap sa mga bisita ng kanyang flatmate. Karamihan ng oras ni Kajetan ay ginugol sa kanyang kwarto gamit ang computer at nangolekta ng mga samurai na naging sanhi ng pagkabahala ng kanyang flatmate.
Naging interesado siya sa survivalism, naliligo sa malamig na tubig at gumagawa ng push-ups upang palakasin ang katawan at isip. Obsesyon niya rin ang kalinisan at nagagalit kapag hindi nasusunod ang kanyang mataas na pamantayan. Naging matindi ito nang makita niyang marumi ang kusina isang araw, kaya muntik na niyang atakihin ang kanyang flatmate sa harap ng kasintahan nito at pinaalis sila. Hindi na sila bumalik at nagdesisyon ang kanyang flatmate na magbakasyon sa kanyang bayan. Naiwan namang mag-isa si Kayetan sa apartment. Sa pagpapatuloy ng ating kwentong krimen. Ilang oras ang lumipas matapos matagpuan ang isang sunog na pinagpipirasong katawan sa apartment. Tumawag sa pulis ang flatmate at malapit na kaibigan ng isang babaeng nagngangalang Katarzyna Jarosinska, 30 taong gulang. Akala niya ay nasa Bologna, Italy ito, kasama ang kasintahan, kaya nag-text siya para magtanong tungkol sa lagay ng panahon. Nang hindi siya makakuha ng sagot, nagpunta siya sa apartment at nakitang bukas ang pintuan ng apartment. Nandoon ang bagahe ni Katarzyna, cellphone, laptop, at isang malamig ng tasa ng tsaa. Nawawala naman ang backpack at sports bag niya. Ngunit ang nakakabahala ay ang mga bakas ng dugo sa kusina at isang kutsilyo na puno ng dugo sa kwarto ni Katarzyna. Tumawag siya sa mga iba pa nilang kaibigan at pamilya nito, pero wala ring balita kung nakarating siya sa Bologna. Dahil dito, tumawag na siya sa mga pulis. Pagdating ng mga pulis at forensic experts, sinuri nila ang apartment at walang bakas ng panlalaban. Sinubukan din ng taong nag-iwan ng dugo na linisin ito. Tulad ng nabanggit, nawala ang backpack at sports bag, pero walang mahalagang bagay ang nawawala, kaya inisip ng pulis na hindi pagnanakaw ang motibo sa posibleng pagkidnap kay Katarzyna. Mukhang pinapasok niya ang taong dahilan sa pagkawala niya. Bukod sa kawalan ng senyales ng panlalaban, walang bakas ng forced entry. Tila tumagal din ang suspect sa apartment dahil may mga bakas ng hubad na paa sa shower na mukhang bagong gamit. May nakitang tuwalya at medyas ng lalaki sa banyo na posibleng ginamit sa pagpapatuyo. Sinubukan ng mga pulis na kunin ang footage mula sa mga kalapit na CCTV camera, ngunit nadismaya sila nang malaman na hindi gumagana ang mga ito. Sino ang biktima at ano ang kaugnayan niya kay Kayetan? Si Katarzyna Jarosinska ay ipinanganak noong June 10, 1985 sa Radom, at siya ay nag-isang anak. Noong high school, nagsimula siyang mag-aral ng Italian language bilang libangan, ngunit kalaunan ay naging masigasig siya sa pag-aaral ng wika. Lalo pang lumalim ang kanyang interes nang makilala niya ang kasintahan mula Bologna, Italy. Nakagraduate siya sa kursong Applied Linguistics sa University of Warsaw at Art History sa John Paul II Catholic University of Lublin. Nagtrabaho siya sa Radom City Hall bilang bahagi ng research team sa kasaysayan ng lungsod at sumulat ng mga artikulo tungkol sa pagpapanumbalik ng mga lumang monumento. Nakapagtrabaho din siya bilang isang sekretarya. Bago ang krimen, nagtatrabaho siya bilang private tutor ng Italian language. Nagtuturo siya ng kanyang mga estudyante sa kanyang apartment. 5 taon na siyang nagtuturo at inilarawan siya ng kanyang mga estudyante bilang isang mahusay na guro. Dahil sa malapit na lokasyon ng dalawang krimen at halos magkasunod lamang na nangyari, naisip ng mga investigador na hindi simpleng pagkakataon lang ang mga insidenteng ito. Kumuha sila agad ng DNA sample mula sa dugo sa apartment ni Katarzyna at sa katawan na nakita sa apartment ni Kayetan. Ipinakita rin nila ang litrato ng ulo ng biktima sa isang pinsan ni Katarzyna para kilalanin ito. Positibong nakilala ito ng pinsan ng biktima. May lumabas na ulat na nasabi ni Katarzyna sa mga kaibigan at pamilya na may last-minute class siya sa isang bagong estudyante bago ang kanyang biyahe. Sa parehong araw, lumapit ang isang taxi driver sa mga pulis upang mag-ulat ng kakaibang kilos ng kanyang isang pasahero. Ito ay may dalang malaking maleta malapit sa apartment ni Katarzyna. Ang destinasyon ng pasahero ay malapit sa apartment ni Kayetan. Habang nasa biyahe,
Napansin ng taxi driver ang pagtulo ng dugo mula sa maleta. Nang tinanong niya ito, sinabi ng pasahero na ito raw ay katawan ng isang baboy ramo na nahuli nito at biglang pinahinto ang taxi at bumaba bago pa makarating sa lugar. Kinilala ng driver si Cayetano bilang pasahero at kinumpiska rin ng mga pulis ang kanyang taxi kung saan nandoon pa ang dugo ng biktima. Ang ebidensya ay tiyak na nagpatunay ng pagkakasangkot ni Cayetano. At nang lumabas ang resulta ng DNA test, ay tuluyang naging opisyal na sangkot sa krimen si Cayetano. Subalit, walang malinaw na motibo ang suspect dahil hindi naman magkakilala ang salarin at biktima. Ngunit ang mas malaking problema ay nawawala na si Cayetano. Sinimulan ng pulisya ang paghahanap sa mga properties ng kanyang pamilya, kabilang ang bahay ng kanyang ina. Hindi naman matanggap ng kanyang ina na sangkot siya sa krimen. Inakusahan niyang sinisiraan ang pangalan ng kanyang anak at sinisira ang kanilang pamilya. Sa huli, walang nakitang bakas ni Cayetano sa alinman sa mga ari-arian ng pamilya. Hindi matrace ang kanyang cellphone dahil naka-off ito at hindi rin gumamit ng mga bank cards, malamang hindi na rin niya ito gagamitin dahil nag-withdraw siya ng malaking halagang pera, sapat upang mabuhay siya ng matagal. Noong February 6, opisyal nang isinapubliko ang manhunt kay Cayetano, na idineklara bilang isa sa mga pinakakinatatakutang pugante ng Poland. Lahat ng ahensya ng pulisya sa bansa, kabilang ang mga elite anti-terrorism units, ay tumulong para mahuli siya. Noong February 8, naglabas ang pulisya ng arrest warrant na saklaw ang buong EU at kalaunan ay nag-issue ng isang Interpol Red Notice. Humingi rin ang pulisya ng tulong mula sa intelligence, umaasang makakahanap sila ng ebidensya na maaaring nakipag-ugnayan si Cayetano sa kanyang pamilya. Natunton si Cayetano sa Poznan kung saan bumili siya ng jacket, salamin at iba pang mga damit para magbago ng anyo. Nang mangyari ito, kakatuklas pa lang ang mga labi ni Katarzyna. Pagkatapos, bumili siya ng tiket papuntang Berlin, Germany. Dumating siya sa istasyon ng tren nang may 2 minuto na lang bago ang alis nito. Mula Germany, tumuloy siya sa Italy at nagpalipat-lipat ng lungsod. Nalaman ng mga pulis sa Italy na nasa isang hotel siya malapit sa Rome, pero nakatakas na siya nang dumating sila. Kalaunan, natuklasan nilang nag-book siya ng ferry papuntang Malta. Inabangan siya ng mga pulis sa port sa Valletta, Malta, ngunit nakababa si Cayetano mula sa ferry nang hindi nahuli. Sa CCTV, nasundan nila ang kanyang direksyon. Nagtago siya sa murang hostel sa Valletta, nagpanggap na isang turista mula Germany. Nanatili siya roon hanggang February 17 bago planuhing lumayo pa. Nagpunta siya sa travel agency para itanong kung paano makarating sa Tunisia nang kulang ang mga papeles sa pagbiyahe at pinapunta siya sa Tunisian consulate. Alam ng pulisya ng Malta ang kanyang plano at sinundan siya sa consulate, pero nakalabas na siya. Binantayan nila ang bus stations at sa wakas, tuluyan na siyang nahuli. Natagpuan sa kanya ang ilang passport photos at kutsilyo. Tahimik naman siyang sumuko. Noong February 25, siya ay mabilis na ipinabalik sa Poland sa pamamagitan ng extradition at sinamahan ng mga anti-terrorism officers dahil itinuring siyang mapanganib. Tahimik ang biyahe sa una, ngunit nang malapit ng maglanding, tinanggalan siya ng posas. Agad niyang siniko ang isang opisyal at tumakbo papuntang cockpit, ngunit mabilis siyang napigilan. Sinubukan pa niyang manlaban at kagatin ang tainga ng isa pang opisyal. Nang makaupo, inihampas niya ang ulo kaya't napilitan silang lagyan siya ng straitjacket at helmet para hindi na makasakit sa sarili. Sinabi ni Cayetano na plano niyang tumakas gamit ang parachute sa cockpit. Noong February 27, dinala siya sa Warsaw District Prosecutor's Office kasama ang mga anti-terrorism officers para sa interogasyon at pagsampa ng kaso laban sa kanya. Kahit binayaran ng pamilya niya ang isang magaling na abogado, tinanggihan niya ito at nagdesisyong ipagtanggol ang sarili sa korte. Walang pagsisisi namang si Cayetano sa ginawang krimen at inamin niyang may plano siyang pumatay pa. Ang unang target niya sanang patayin ay isa sa kanyang mga flatmates,
na inisip niyang mahina at madaling talunin. Ang motibo niya ay alisin ang mga kahinaan ng sangkatauhan at patunayan ang kanyang teorya na walang halaga ang buhay ng tao, na sa tingin niya ay makakatulong sa kanyang paglago bilang tao. Nagsanay siya sa pagputol ng mga buto ng hayop, pero nakaligtas ang naturang flatmate nang pansamantala itong umuwi sa mga magulang. Matatandaang ito ang flatmate na muntik ng atakihin ni Kayetan. Naghanap naman si Kayetan ng unang bibiktimahin. Una niyang naisip na mag-imbita ng tao sa kanyang apartment sa pamamagitan ng pagpapanggap na nagpapaupa siya, ngunit napagtanto niyang delikado ito. Kaya't naghanap siya online at napili si Katarzyna mula sa isang tutoring website. Sadyang iniiwasan niyang malaman ang kahit anong personal na impormasyon tungkol kay Katarzyna para maiwasang maakit sa kanya. Nais niyang walang anumang makamundong hangarin ang kanyang gagawin upang mapanatili ang paniniwala niyang walang halaga ang buhay ng tao. Nag-usap sila sa cellphone at pumayag si Katarzyna na makipagkita kay Kayetan para sa isang biglaang class session. Pagpasok ni Kayetan sa apartment, tumalikod si Katarzyna para maghanda ng tsaa at agad siyang sinaksak ni Kayetan sa leeg. Pinanood niya si Katarzyna habang unti-unting namamatay. Sabi ni Kayetan, ang layunin niya ay ang aktwal na pagkitil ng buhay bilang bahagi ng kanyang evolution. Plano niyang putulin ang katawan ni Katarzyna sa bathtub, pero walang bathtub sa apartment ng biktima. Nabanggit ni Katarzyna na may appointment siya makalipas ang isang oras, at natakot si Kayetan na baka may dumating, kaya't nagmadali siyang baguhin ang kanyang plano. Kinuha ni Kayetan ang backpack ng roommate ni Katarzyna at sinimulan niyang lagariin ang ulo nito. Inilagay sa backpack at pinagpuputol ang katawan. Maingat na binalot sa plastik ang bawat piraso bago ipinasok sa backpack. Pagkatapos maglinis ng dugo, tumawag siya ng taxi. Plano niyang kainin ang katawan ng biktima, gaya ng ginawa ni Hannibal Lecter, pero dahil napansin ng driver na tumutulo ang dugo sa bag, natakot siya at huminto para magpalit ng taxi at wala na siyang oras para gawin ang plano. Pagdating sa bahay, iniwan niya ang backpack at sinunog ito bago tumakas. Sa paglilitis, ang maliwanag na focus ay ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Dahil dito, tinanggihan siyang ipagtanggol ang sarili at binigyan ng pampublikong tagapagtanggol. Habang naghihintay ng paglilitis, iba't ibang psychologists ang nagsuri at nag-interview kay Kayetan, at bagaman ikinuwento niya ang parehong salaysay, hindi niya nagpakita ng pagsisisi. Iba-iba ang opinyon ng bawat psychiatrist kung siya ay nasa tamang katinuan upang humarap sa paglilitis. Dahil sa dami ng mga pagsusuri, umabot ng halos 2 taon bago nagsimula ang paglilitis noong May 26, 2018 sa The District Court. Isang hukuman para sa mga kasong may kinalaman sa mafia o organisadong krimen. Mahigpit ang seguridad sa kanya at nilagay siya sa likod ng isang bulletproof glass at bawal ang mga cellphones sa loob ng korte. Ang prosecution at depensa ay may kanya-kanyang psychiatrist na nagbigay ng testimonya na kadalasang nauwi sa pagsisigawan at pang-insulto mula sa bawat panig habang naglalahad ng ebidensya. Nang tanungin si Kayetan kung may pagsisisi siya, sinabi niyang, "Pinagsisisihan ko ang pagpatay sa babae na iyon, katulad ng pinagsisisihan ko ang pagpatay sa isang manok o pagbili ng karne sa tindahan." Sinabi pa niya, ang tao ay dapat ituring na parang baboy na pinapatay para sa hapunan at binigyang diin na wala siyang pakialam sa buhay ng tao. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, habang tumatagal ang paglilitis at mas maraming detalye ang lumabas, naging malinaw na may malaswang motibo si Kayetan. Inamin niya sa mga psychiatrist na mula pagkabata, nahihirapan siyang labanan ang mga pantasya ng pagkakaroon ng relasyon sa isang lalaki. Sinabi niyang pilit niyang nilalabanan ito dahil ayaw niyang maging bakla at ang kanyang mga pagsasanay ay para maging isang tunay na lalaki. Dahil sa kanyang mga karagdagang pahayag tungkol sa pang-aabuso na sinapit niya sa kanyang pamilya noong kanyang kabataan. Nadagdagan pa ang mga psychiatric evaluations na nagpatagal sa kanyang paglilitis hanggang January 26, 2021 nang ibaba ang hatol.
Bagamat nakita ng hukom na may sakit siya sa pag-iisip, na-outvote ito ng iba pang mga hurado. Si Kajetan Poznansky ay nahatulan ng habang-buhay na pagkakabilanggo at pinagbabayad ng 75,000 zloty sa bawat magulang ni Katarzyna. Ang katumbas nito sa ating kasalukuyang exchange rate ay mahigit 1 milyong piso. Habang nasa kulungan, inilarawan siya bilang agresibo, walang modo at pasaway ng mga kapwa bilanggo at gwardya. At madalas siyang parusahan ng mga otoridad ng bilangguan. Noong June 2, 2023, mabilis na naresolba ang kanyang apila at pinanatili ng Court of Appeal ang kanyang orihinal na hatol. Si Kajetan ay nananatili sa bilangguan hanggang ngayon at magkakaroon siya ng pagkakataong makalabas sa pamamagitan ng parol pagdating ng 2041. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.